Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1146. Espiritual na pagkontrol. Ang susunod na pagsubok ay tinatawag na espiritual na pagkontrol. Nakangiti si Elder Cheng habang tinitingnan ang mga kandidato. Pagkatapos nito, naglabas siya ng dark black metal bead mula sa kanyang storage ring. Ang ibabaw ng metal na butil ay napakakinis. Bukod dito, hindi ito naglalaman ng kaunting kinang. Ang kompletong itim na kulay ay nagbigay ito ng isang uri ng kabigatan. Ito ay isang butil na nabuo mula sa espiritual na metal. Ito ay tinatawag na soul testing bead. Kung ang bagay na ito ay hawak ng isang kamay, ito ay lalabas na napakagaan. Gayunpaman, ito ay lalabas na napakabigat sa kaluluwa ng isang tao. Kapag nagsimula ang spiritual control test na ito, marami sa mga soul testing beads na ito ang magkakalat mula sa kisame. Kinakailangan mong huwag gumamit ng anumang Daochi. Sa halip, gagamitin mo ang iyong spiritual strength ng mag-isa upang suportahan sila. Ang isa na kumuha ng pinakamaraming soul testing beads ay nasa tuktok na segment ng pagsusulit na ito. Ang mga ranggo ay matutukoy batay sa bilang ng matatanggap. Sinulyapan ni Elder Cheng si Cao Ying nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabing, ang record ng pagsubok na ito ng espiritual na pagkontrol ng isang tao ay itinakda rin ni Cao Ying. Noon, nakapulot siya ng 89 na butil. Ang record na ito ay hindi pa masira kahit ngayon. Ang maraming mga mata mula sa paligid ng bulwagan ay agad na napunta kay Xiaoyan nang marinig nila ang mga salita ni Elder Cheng. Talagang gusto nilang malaman kung ang batang ito na tinatawag na Xiaoyan ay magagawang basagin ang lahat ng mga record na iniwan ni Cao Ying noon. Sobra talaga ang pagpapahalaga ng mga taong ito sa taong ito. Kanina, malamang na ang swerte niya ang nagbigay daan sa kanya na makakuha ng ganoong klaseng resulta. Nanginginig ang sulok ng bibig ni Cao Dan habang siya ay nagpakawala ng malamig na singhot. Sumulyap si Cao Ying sa kanya at casual na sinabi. Ang Xiaoyan na ito ay talagang isang taong may kakayahan, at hindi siya umaasa sa swerte. Gusto ko talagang makita kung anong uri ng resulta ang makukuha niya sa pagsusulit na ito sa spiritual control. Kinakatawan ng magnitude ng soul value kung malakas ang spiritual strength ng isang alchemist. Gayunpaman, ang isang tunay na alchemist ay hindi lamang tumingin sa lakas ng kanilang kaluluwa. Kung nais ng isang tao na pinuhin ang isang mataas na antas ng panggamot na tableta, ang isa ay mangangailangan ng isang pambihirang maliksi at mataas na antas ng kontrol sa kanilang espiritual na lakas. Kung hindi, ito ay magiging katulad ng paggamit ng isang malaking martilyo upang basagin ang isang itlog. Maraming lakas, ngunit ang itlog ay magiging pira-piraso. Tanging isang tao lamang na may makapangyarihang espiritual na lakas at lubos na pamilyar sa kanyang espiritual na kontrol ang tunay na matatawag na alchemist. Paano na? Handa ka na ba? Ngumiti si Elder Cheng sa grupo ni Xiaoyan at nagtanong. Dahan-daang tumango ang grupo nang marinig ang tanong niya. Ang kanilang espiritual na lakas ay dahan-daang bumulaga mula sa pagitan ng kanilang mga kilay, na handang sumabog anumang oras. Paaalalahanan ko muna ang lahat. Huwag kang magkaroon ng walang kabuluhang pag-asa na ganap na matanggap ang lahat ng ito sa isang pagkakataon. Ang pagsasabog ng iyong espiritual na lakas ay isang napakakamangmangan na gawa sa ganitong uri ng pagsubok. Seryosong paalala ni Elder Cheng. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya at mabilis na lumayo. Kasabay nito, ang makapal na nakaimpake, madilim na itim na butas ay nahayag sa kisame. Ilang sandali pa, ang maitim na metal na butil ay bumuhos mula sa kisame na parang bagyo. Swoosh swoosh. Ang grupo ni Xiaoyan ay nagsimulang umiwas sa kanila habang nakatingin sila sa soul testing beads na bumubuhos na parang bagyo. Pagkatapos nito, napanatili nila ang isang distansya sa isa't isa habang may isang ideya na dumaan sa kanilang mga puso. Ang malalawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay bumuhos mula sa pagitan ng kanilang mga kilay. Dahil sa paalala ni Elder Cheng kanina, hindi ikinalat ni Xiaoyan ang kanyang spiritual strength sa hugis lambat. Sa halip, inipon niya ito sa isang di nakikitang kamay na humawak sa siksikan at maitim na soul testing beads na parang kidlat na bilis. Siyempre,
Marahil ang paggamit ng salitang sumunod ay mas angkop dahil ang malaki, hindi nakikitang kamay ay hindi basta-basta humawak sa paligid. Sa halip, natagpuan nito ang target bago mabilis na lumabas ang dalawang daliring hindi nakikita. Pagkatapos nito, ang butil ay patuloy na may ipit sa pagitan ng dalawang espiritual na daliri. Napakabigat talaga. Nanginginig si Xiaoyan sa kanyang puso nang maramdaman niya ang bigat na ito. Mabilis na lumingga-lingga ang kanyang mga mata, para lamang makita sina Bai Ying at Qiu Jun na umiiwas sa soul testing beads na nadudurog sa medyo miserableng paraan. Ang espiritual na lakas na kumalat sa kanilang mga ulo ay hindi nagpabagal kahit kaunti sa soul testing beads. Sa halip, ang mga butil ay tumagos sa pamamagitan ng kanilang espiritual na lakas. Maliwanag, ito ay dahil sa kanilang espiritual na lakas na labis na nakakalat. Maliban sa 2 taong ito, mas maganda ang sitwasyon ni Cao Shu at Dan Zuan. Bagamat lumilitaw silang tumatakbo sa paligid dahil ito ang kanilang unang pagkakataon, mabilis silang umangkop sa hamon. Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang tipunin ang kanilang espiritual na lakas. Pagkatapos nito, hindi na sila kumilos ng may kasakiman habang tinatanggap nila ang bumabagsak na soul testing beads mula sa langit ng paisa-isa. Matapos matanggap ni Xiaoyan ang unang soul testing bead, malinaw na naging mas kalmado siya. Naunawaan din niya ang bigat at kakaiba nitong soul testing bead. Kaagad, isang ideya ang pumasok sa kanyang puso. Ang malaking espiritual na kamay ay lumabas, dala ang mahina at malalim na tunog ng humahanggos na hangin. Isa-isa, ang maitim na soul testing beads ay patuloy na hinahawakan sa kanyang kamay bago ang mga ito ay marahan na nakabitin sa tabi niya. 1 butil, 2 butil, 3 butil, 4 na butil. Ang lahat ng mga mata sa loob ng bulwagan ay naging balisa habang nakatingin sila sa soul testing beads na patuloy na idinaragdag sa bilog na kulay itim na butil sa paligid ng katawan ni Xiaoyan. Ang maraming tingin sa loob ng malaking bulwagan ay naging balisa habang tahimik nilang binibilang ang bilang ng soul testing beads sa loob ng kanilang mga puso. 43, 44. Habang ang soul testing beads ay patuloy na idinaragdag sa lugar sa paligid ng Xiaoyan, sina Qiu Qi at Bai Ying ay walang pagpipilian kundi ang umatras dahil sa kanilang kaluluwa ay hindi makayanan ang mabigat na pasanin. Nang umatras sila, kabuoang 31 at 43 soul testing beads ang nanatiling suspendido sa harap nila. Walang magawa ding umatras si Cao Shu pagkatapos gawin ito ni Qiu Qi at Bai Ying. May 56 na soul testing beads ang nasuspine sa kanyang harapan. Tanging sina Xiaoyan at Dan Zuan lamang ang nagpapatuloy pagkatapos umalis si Cao Shu. Gayunpaman, unti-unting naging pula ang ekspresyon ni Dan Zuan habang patuloy na bumabagsak ang soul testing beads. Ang kanyang paghinga ay tahimik ding naging mas matindi. Ho! Matapos magtiis ng ilang minuto, sa wakas ay bumantong hininga si Dan Zuan ng mahabang panahon. Sinulyapan niya ang soul testing beads na nakasabit sa harapan niya. Mayroong 66 sa kanila. Boom boom boom. Isang buntong hininga ang pinakawalan mula sa kanyang bibig. Naramdaman din ni Dan Zuan na nailabas na niya ang kanyang espiritual na lakas sa limitasyon nito. Sa sandaling ito, anumang karagdagang soul testing beads ang magiging huling dayami na magiging sanhi ng pagbagsak ng kamelyo. Ang puso ni Dan Zuan ay lumuwag at ang kanyang espiritual na lakas ay nagkalat. Ang soul testing beads na lumulutang sa kanyang harapan ay tila nawalan agad ng suporta habang naglalabas sila ng malinaw na kalabog habang isa-isang bumagsak sa lupa. Napangiti si Xiaoyan nang automatikong umamin ng pagkatalo si Dan Zuan. Tumigil siya sa patuloy na paghuli ng soul testing beads. Marahang pinunasan ng kanyang daliri ang maraming soul testing beads sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, nagsimulang umikot ang soul testing beads sa kanyang katawan ng napakabilis, na naglalabas ng sumisipol at mabangis na hangin. 93, salamat sa pagpapagaan mo sa akin. Marahang idiniin ni Xiaoyan ang kanyang daliri at dahan-daang huminto ang mga umiikot na butil. Pinitik niya ang kanyang daliri at nahulog ang maraming soul testing beads. Kaagad, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Dan Zuan at sa iba pa. Ngumiti siya at nagpasalamat sa kanila. Si Dan Zuan at ang iba pang mga kakompetensya ay maaari lamang tumawa ng mapait sa mukha ng ngiti ni Xiaoyan.
Mula sa maaliwalas na ugali ni Xiaoyan, halatang hindi pa niya nagagamit ang lahat ng kanyang lakas. Kahit na ito ang kaso, ang resulta na nakuha niya ay nasira na ang record na itinakda ni Cao Ying. Berde ang mukha ni Bai Ying. Gayunpaman, hindi na siya nang ahas na magsalita ng anumang mapanoksong salita. Ang pagganap ni Xiaoyan sa dalawang round ng mga pagsubok ay naging dahilan upang malinaw niyang maunawaan na ang lakas ni Xiaoyan ay talagang malayo sa kung ano ang maihahambing niya. Clap. Clap. Matapos bumagsak sa lupa ang soul testing beads sa paligid ni Xiaoyan, isang malakas na palakpakan ang agad na umalangaw sa loob ng malaking bulwagan. Ang pagganap ni Xiaoyan sa dalawang round na ito ay nagpapaalam sa lahat na ang Ye Clan ay nailigtas. Umangat ang sulok ng bibig ni Cao Ying sa gitna nitong palakpakan. Pinag-aralan ng kanyang magagandang mata ang medyo payat na likod. Isang bahagyang nagninangas na init ang naruroon sa kanyang mga mata. Sa lahat ng mga taon na ito, ang maliit na batang babae mula sa angkan ng Dan, si Dan Chen, ang tanging tao na seryoso niyang tiningnan bilang isang kalaban sa mga alchemist ng kanyang henerasyon. Ngayon, marahil, may karagdagang kabataan na tinatawag na Xiaoyan. Nakangiti si Elder Cheng habang pinagmamasdan si Xiaoyan. May nasisiyahang ekspresyon na hindi maitago sa kanyang mukha. 73 butil, 4 pang butil kaysa sa halagang nakuha ni Cao Ying noon. Bukod dito, mula sa maaliwalas na hitsura ni Xiaoyan, kitang-kita na ginawa niya ito ng basta-basta at hindi pa niya ginawa ang lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi masama. Hindi masama. Patuloy na binibigkas ni Elder Cheng ang dalawang hindi masama. Kapag ang isa ay umabot sa antas na ito, ang isa ay hindi gaanong nababahala tungkol sa kapangyarihan o kung ano paman. Gusto niyang makita ang mas maraming natatanging kabataan na lumilitaw sa loob ng Peel Tower dahil sa pamamagitan lamang ng mga miyembro ng nakababatang henerasyon ay matitiyak ang kasiglahan at potensyal ng Peel Tower. Nananatili pa ring una si Xiaoyan sa pangalawang segment na ito. Pangalawa si Dan Zuan habang pangatlo si Cao Shu. Sina Ye Zong at Zinlan mula sa mga upuan ng Ye Clan ay nagpakita ng mas makapal na ngiti sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang anunsyo ni Elder Cheng mula sa arena. Ang pagganap ni Xiaoyan ay ganap na lumampas sa kanilang mga inaasahan mula sa simula. Sa 5 dakilang clan test na ito, tunay na ipinaalam ni Xiaoyan sa kanila ang tinatawag na dominasyon. Hinimas-himas ni Elder Cheng sa arena ang kanyang balbas at nakangiting nagsalita. Ang espiritual na lakas ay ang pundasyon ng isang alchemist. Gayunpaman, ang pagsubok na ito sa atin ay naglalayon lamang na subukan ang kaluluwa ng isang tao, ngunit nangangailangan din ito ng isang tao na magpakita ng mga espiritual na pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang paraan ng pag-atake ng isang alchemist. Ang huling pagsubok ay napakasimple. Kayong 5 ay papasok sa bilog na ito at gagamitin ang inyong espiritual na lakas para labanan ang isa't isa. Ang huling taong natitira sa bilog ay ang mananalo. Itinuro ni Elder Cheng ang 100 talampakan ang laking pulang bilog habang nakangiting sinabi niya. Tumanggaw silang 5 nang marinig ang sinabi niya. Papasok pa lang sila sa bilog nang biglang tumunog ang isang napakagandang tawa sa loob ng bulwagan. Elder Cheng. Nais ng angkan ng Cao na maglagay ng kapalit sa kalagitnaan. Maaari ko bang malaman kung pinahihintulutan tayong gawin ito? Ang lahat ng mga tingin sa loob ng malaking bulwagan ay lumingon at sa wakas ay huminto sa kaakit-akit na mga kurba ni Cao Ying. Kitang-kita ang kanyang mga kurba habang ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at isinandal ang kanyang magandang katawan. Nagulat si Elder Cheng. Nagsimula siyang bahagyang sumimangot. Ha ha ha. Elder Cheng. Ayon sa mga patakaran, ang angkan na nanalo sa huling kompetisyon ay may karapatan sa isang kahalili. Mangyaring makatitiyak, hindi ako susubok ng anumang nakakatawa. Kaya lang, nangangati ang aking mga kamay at nais kong subukan ito. Bukod dito, maaari mo ring ituring ito na parang sumuko na ang angkan ng Cao, upang maalis mo ang angkan ng Cao. Hindi ito makakaapekto sa mga resulta ng pagsusulit. Anong masasabi mo? Napangiti si Cao Ying sa kanyang bibig. Ang kanyang malambot na tanong ay malinaw na nakadirekta kay Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1147. Espiritual na labanan. Ang loob ng malaking bulwagan ay naging mas tahimik dahil sa biglaang kahilingan ni Cao Ying.
Maraming tingin ang nagsalitan sa pagitan nila ni Xiaoyan. Sa hitsura nito, lumilitaw na ang bruhang ito mula sa angkan ng Kao ay naging makati dahil sa pagkasira ni Xiaoyan ng dalawa sa mga rekord na kanyang itinakda. Ang lahat ng mga taong may masamang pag-iisip para sa Ye Clan ay hindi sinasadyang nagsimulang matuwa nang makita nila kung ano ang gusto niyang gawin. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa ganitong lawak, naunawaan na nila na ang Ye Clan ay napanatili ang posisyon nito sa 5 dakilang angkan sa tulong ni Xiaoyan. Kahit na si Cao Ying ang mamagitan ngayon, tiyak na maaangkin ni Xiaoyan ang pangalawang pwesto kahit na hindi niya makuha ang una. Sa makatuwid, ang pangkalahatang sitwasyon ay natukoy na. Siyempre, sa kabila ng pangkalahatang sitwasyon na natukoy na, ang makitang medyo nagdurusa si Xiaoyan sa mga kamay ni Cao Ying ay isa ring uri ng paghihiganti. Kaya, ang mga tunog ng pagsang-ayon ay lumitaw sa loob ng malaking bulwagan pagkatapos ibuka ni Cao Ying ang kanyang bibig. Bahagyang kumunot ang noo ni Elder Cheng. Medyo walang magawa din ang ekspresyon niya. Alam niya na ang panlabas na anyo ni Cao Ying ay maaaring nakangiti, ngunit ang kanyang puso ay medyo malamig. Ang dahilan kung bakit siya biglang gumawa ng ganito ay maaaring dahil sa makati ang kanyang mga kamay, ngunit ang mas malaking bahagi nito ay upang mabawasan ang engranding aura ni Xiaoyan. Nag-isip sandali si Elder Cheng bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Hindi siya labis na laban sa bagay na ito. Tunay na napakahusay ng talento ni Xiaoyan, ngunit hindi masamang bagay na alisin ang ilan sa kanyang espiritu. Ang mga mata ng lahat sa gusali ay napunta kay Xiaoyan, naghihintay sa kanyang desisyon. Tinitigan ni Xiaoyan si Cao Ying, na bahagyang ngumiti. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya rin siyang ngumisi habang sinabi. Dahil sinabi na ni Miss Cao Ying ito, ako, si Xiaoyan, ay magmumukhang isang taong walang pakialam kung hindi ko siya sasamahan. Isang nakakaakit na ngiti ang napakita sa napakagandang mukha ni Cao Ying nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa. May paraan talaga si Mr. Xiaoyan sa mga salita. Marahang tinapik ng kamay ni Cao Ying ang mesa pagkatapos niyang sumagot. Parang butterfly ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, marahan siyang lumapag sa arena. Ang kanyang magagandang mata ay dumapo kay Cao Shu at marahang sinabi. Big Brother Cao Shu, hayaan mo akong pumunta at maglaro. Walang magawang umiling si Cao Shu. Ang posisyon ni Cao Ying sa loob ng angkan ng Cao ay napakataas. Maging ang angkan ay kailangang seryosohin ang kanyang mga salita. Bukod dito, si Cao Ying ay muling pinagtibay bilang pinuno ng pangkat ng angkan ng Cao sa paglalakbay na ito. Kailangan nilang ituring ang anumang mga salita na sinabi niya bilang mga utos na dapat isagawa. Kaya naman, sa kabila ng pag-alam na ang mga kilos ni Cao Ying ay naglalaman ng kaunting kusa, dahan-dahan lamang siyang umatras mula sa arena at bumalik sa mga upuan ng angkan ng Cao. Hindi gaanong nagsalita si Elder Cheng matapos marinig na sumang-ayon si Xiaoyan. Itinuro niya ang pulang bilog sa lupa at sinabing, dahil walang tanong, mangyaring pumasok sa arena. Tumanggo ang 5 tao na grupo ni Xiaoyan nang marinig ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos nito ay pumasok na sila sa maayos na paraan. Nanatili sila sa isang tiyak na distansya sa isa't isa dahil naiintindihan ng lahat na ang lahat ay kanilang kalaban sa sandaling ito. Kailangan nilang tiyakin ang isang ligtas na distansya. Ang 5 sa kanila ay nag-okupa ng 5 pwesto sa pulang bilog. Pagkatapos nito, umupo silang lahat na naka-cross legs. Ginagamit nila ang spiritual strength para lumaban, hindi si Dao Qi. Sa antas nilang ito, ang kanilang espiritual na lakas ay nagawa ng umalis sa kanilang mga katawan at maglunsad ng mga pag-atake. Kaya naman, hindi na nila kailangang ilipat ang kanilang mga katawan. Dahan-daang umatras si Elder Cheng nang makita niyang handa na silang 5. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay at nagsalita sa malalim na boses. Hayaang magsimula ang pagsubok. 5 alon ng malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ang lumabas sa katawan ng 5 kakompetensya matapos ang sigaw ni Elder Cheng. Pagkatapos nito, ang espiritual na lakas ay nananatili sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Maingat ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanilang paligid. Ang kanilang malawak, makapangyarihan, hindi nakikitang espiritual na lakas ay sumakop sa buong arena.
Ang mahinang espiritual na panggigipit ay naging dahilan upang madama ng ilan sa mga tao sa loob ng malaking bulwagan na pinigilan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang tao at ganap na walang kaugnayan sa lakas ng isang Daochi. Ang laban sa loob ng arena ay laban ng ibang domain. Ubo. Ang pagkapatas sa arena ay nagpatuloy ng ilang sandali bago ito tuluyang nabasag ng bigla ang tunog ng pag-ubo na nagmula sa hindi kilalang lugar. Ang limang malalawak, makapangyarihang espiritual na lakas ay naging limang hindi nakikita, malalaking sawa na lumundag mula sa pagitan ng kanilang mga kilay ng may bilis na parang kidlat. Pagkatapos nito, nagsimula silang sumabog sa gitna sa sobrang gulo. Bang! Isang hindi nakikitang espiritual na alon ang kumalat mula sa punto ng banggaan, at isang mabangis na hangin ang biglang nabuo. Sumipol ito sa loob ng malaking bulwagan. Ang mabangis na hangin ay nagdulot ng sunod-sunod na alon ng mga tunog ng kalusko sa loob ng malaking bulwagan. Ang malakas na spiritual collision na ito ay naging sanhi ng panginginig ng limang figures sa loob ng pulang bilog. Okay pa rin ito para kina Xiaoyan at Cao Ying. Bahagyang yumugyog ang kanilang mga balikat bago nakabawi sa normal. Sa kabilang banda, ang mga katawan ni Dan Xuan, Bai Ying, at Qiuji ay napilitang umatras ng medyo malayo ng puwersang iyon. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatutok kay Cao Ying, na mahigit 100 talampakan ang nasa harapan. Alam niyang siya ang pinakamalakas na kalaban sa labanang ito. Sa banggaan ng kaluluwa kanina, malinaw na pinuntirya siya ng kabilang partido. Buti na lang nakapaghanda na siya. Kaya, hindi siya nagmukhang sobrang miserable sa unang palitan na ito. Si Dan Xuan at ang dalawa pa ay pawang mga taong nasangkot sa kanilang labanan. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan at Cao Ying ay malayo sa kanilang maihahambing. Naramdaman din ni Dan Xuan at ng dalawa pa ang ganitong uri ng sitwasyon. Bagamat medyo ayaw nilang magbitiw dito, iyon pa rin ang katotohanan. Walang ibang paraan upang ilagay ito. Ang gap ay naroon. Gaano man sila nagpumiglas at lumaban, walang gaanong pagbabago. Ang espiritual na laban na ito ay ganap na labanan ni Xiaoyan at Cao Ying. Silang dalawa ang tunay na pangunahing tauhan. Naroon si Bai Ying sa isang sulok. Masama ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. May hindi pagnanais sa kanyang mga mata. Siya ay isang nakasisilaw na tao sa loob ng Bai Clan. Gayunpaman, siya ay naging isang sumusuportang karakter kay Xiaoyan ngayon. Paano niya ito tatanggapin ng maluwag sa loob? Talagang hindi siya simple. Hinawi ng kamay ni Cao Ying ang itim na buhok na nalaglag sa harap ng kanyang noo. Ang ngiti sa kanyang kaakit-akit na mukha ay naging mas nakakaakit. Nagsilang mga kamay niya bago biglang nanigas. Ang kanyang malawak, makapangyarihang espiritual na lakas ay mabilis na natipon sa kanyang paligid pagkatapos na mabuo ang kanyang selyo ng kamay. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang espiritual na phoenix. Ikinapak ng phoenix ang magkabilang mga pakpak nito at ang kalawakan mismo ay mabilis na naging baluktot. Mayroong kahit isang mahina, madilim na itim na spatial crack na kumakalat mula rito. Bagamat hindi nakikita ang espiritual na phoenix, ang pressure na kumalat mula rito ay naging dahilan upang huminto ang mga mata ng napakaraming tao sa malaking bulwagan sa bakanteng espasyo sa harap ng Cao Ying. Pumunta ka. Marahang idiniin ng daliri ni Cao Ying ang walang laman na hangin. Isang malinaw na sigaw ng phoenix ang biglang umalangaw-ngaw sa malaking bulwagan. Ang espiritual na phoenix na iyon ay nagpakpak ng mga pakpak habang nagdadala ito ng mabangis na hangin at sumugod patungo kay Xiaoyan. Sa bilis ng espiritual na phoenix, lumitaw ito sa hangin sa itaas ng Xiaoyan sa isang iglap. Nang akmang hahampasin siya nito, biglang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata. Isang malamig na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Break! Isang napakalaki at hindi nakikitang kamay ang biglang nabuo nang tumunog ang salita. Pagkatapos nito, marahas itong binasag sa ulo ng spiritual phoenix. Bang! Ang hangin ay tumawid sa isa't isa at nagdala ng isang alon ng isang ligaw at mabangis na espiritual na bagyo. Nabasag ang matigas na lupa, na bumubuo ng maraming linya na kasing laki ng braso. Mabilis na dumating ang espiritual na bagyo at mabilis na nawala.
Ang katawan ni Xiaoyan, na nakaupo sa lupa ay pilit na itinulak pabalik ng nakakatakot na puwersang iyon sa layong 3 hakbang. Sa kabilang banda, hiniram ni Cao Ying ang kalamangan sa umaatake at umatras lamang ng 2 hakbang. Kahit na ganito ang nangyari, naging sanhi pa rin ito ng labis na pagkagulat ng maraming tao. Hindi nila inasahan na si Xiaoyan ay magkakaroon ng kwalipikasyon upang makabangga ang bruhang ito nang hindi nahuhulog sa isang dehado. Ang bagyo ay hindi lamang naging dahilan upang bumalik sina Xiaoyan at Cao Ying. Si Dan Zuan at ang dalawa pang kakompetensya ay muling napaatras ng ilang metro. Agad naman silang nagpakawala ng mapait na tawa. Tumayo sina Dan Zuan at QG, itinaas ang kanilang mga kamay kay Elder Cheng bago umalis sa lugar ng pulang bilog. Sa harap ng ganoong sitwasyon, magiging supportive role lang sila kung patuloy silang mananatili. Mahigpit na itinikom ni Bai Ying ang kanyang mga ngipin pagkatapos sumuko ang dalawang tao. Tumingin siya kay Xiaoyan, na nakatutok lamang kay Cao Ying. Isang madilim, mabangis na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Biglang nagbago ang hansil niya. Ang espiritual na lakas ay lumabas sa kanyang katawan nang hindi napigilan. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang hindi nakikita, malaking sawa. Nagdala ito ng matalim, mabangis na aura habang sumusugod ito kay Xiaoyan. Hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Kumunat ang noo ni Xiaoyan matapos maramdaman ang biglaang pag-atake ni Bai Ying. Agad na nanlamig ang kanyang mga mata nang lumingon ito kay Bai Ying. Ikinaway niya ang kanyang manggas at isang walang kapantay na malawak, makapangyarihang espiritual na haligi ang bumaril at bumangga sa sawa. Bang! Nang magkabanggaan ang dalawa, agad na gumuho ang tila mabangis at mabangis na spiritual python. Mabilis na namutla ang mukha ni Bai Ying at isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang tumalsik. Ang kanyang katawan ay parang saranggola lamang na naputol ang tali habang siya ay lumilipad palabas. Sa wakas, marahas siyang bumagsak sa lupa. Maraming mga tandang ang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan matapos makita ng lahat si Xiaoyan na random na natalo si Bai Cheng hanggang sa siya ay naiwan sa isang miserableng kalagayan. Nagkaharap ang mga tao mula sa angkan ng Bai. Agad na nasaran ng loob ang kanilang mga kalooban. Hindi na nila naramdaman ang pride na ipinakita nila kanina. Ang pinakanamumukod tanging tao mula sa kanilang angkan ay maaari lamang sumakop sa pinakamababang papel na sumusuporta. Hindi man lang kumurap si Xiaoyan matapos ang random na pagkatalo ni Bai Ying. Ang kanyang mga mata ay muling nakatuon kay Cao Ying, na nagpakita ng isang nakakaakit na ngiti. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng isang uri ng mapanganib na pakiramdam na katulad ng pag-target ng isang makamandag na ahas. Talagang napakalakas mo at hindi mo ginawa ang iyong makakaya sa mga pagsubok na iyon kanina. Dahan-daang ibinuka ni Cao Ying ang kanyang mahahabang braso. Ang kanyang maamong katawan na parang ahas ay naging dahilan upang madama ng maraming lalaki ang udyok ng pag-iisip ng ibang mga iniisip. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa mukha ng pagtawa ni Cao Ying. Alam niyang maaaring maganda ang babaeng nasa harapan niya, ngunit isa itong magandang ahas na kakain ng buhay ng mga tao. Kung siya ay may pagkukulang ng paghuhusga habang siya ay nakikipaglaban sa kanya, ito ay magpapagaan sa fuse ng pagkatalo ng isang tao. Kasalukuyan tayong dalawa lang. Huwag na nating ipagpaliban pa. Hanggat matatanggap mo ang 3 sa aking espiritual na mga tatak ng kamay, aalis ako sa laban. Siyempre, kahit na umatras ka ngayon, maaari mo pa ring mapanatili ang iyong pangalawang posisyon. Iligtas pa rin ang Ye Clan. Sa makatuwid, matatanggap mo ba ang mga pag-atake ko o aalis ka? Matamis na ngumiti si Cao Ying. Nakalahad ang mga kamay niya sa harapan niya. Siya ay lumitaw na perpekto, tulad ng isang obra maestra. Ang kanyang kagandahan ay naging sanhi ng maraming mga puso na tumibok. Battle Through the Heavens. Kabanata 1148. Lihim na matuto. Napatingin si Xiaoyan kay Cao Ying nang bigla itong ngumiti. Natural na alam niya na matagumpay na mapapanatili ng Ye Clan ang pwesto nito sa 5 dakilang clans kung aalis siya ngayon. Gayunpaman, ang kabilang partido ay gumawa na ng ganoong alok. Kung atras siya ngayon, magmumukha siyang mahina. Bukod dito, labis ding interesado si Xiaoyan kay Cao Ying,
na tinawag na potensyal na kahalili ng mga dakilang pinuno ng Peel Tower. Ito ay dahil alam niyang sasali rin si Cao Ying sa Peel Gathering. Sa oras na iyon, tiyak na siya ay magiging isang mahusay na kalaban niya. Kung maaari siyang makipagpalitan ng suntok dito, mas masusukat niya ang kanyang kakayahan. Hindi siya mahuhuli sa oras na iyon. Siyempre, ang labanan sa pagitan ng spiritual strengths ay natural na hindi kinakatawan ang lakas ng mga kakayahan ng alchemist ng isang tao. Gayunpaman, nakatulong ang kakayahang mag-obserbo ng isang bagay at makakuha ng magaspang na pagtatansya ng lakas ng kabilang partido. Dahil sa iba't ibang dahilan na nakasaad sa itaas, natural na hindi pipiliin ni Xiaoyan na voluntaryong umatras. Kaya, kailangan niyang tanggapin ang pang-aasar ni Cao Ying. Dahan-dahang tumango si Xiaoyan pagkatapos magdesisyon sa kanyang puso. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Cao Ying habang sinasabi niya, "Miss Cao Ying, pakiusap." Lalong napuno ng tukso ang ngiti sa mukha ni Cao Ying nang marinig ang sagot nito. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa sa isang magandang paraan. Si Mr. Xiaoyan ay talagang nagtataglay ng isang pambihirang kilos. Gayunpaman, kung ito ang kaso, ang dalagang ito ay magbubunyag ng aking kawalan ng kakayahan. Matapos ang mahinang pagtawa niya ay dahan-daang tumunog, dahan-daang iniabot ni Cao Ying ang kanyang mahabang puting kamay. Agad siyang gumawa ng kakaibang handsill. Nang mabuo ang handsill na ito, biglang natuklasan ni Xiaoyan ang isang malawak, makapangyarihang spiritual strength na mabilis na nabuo sa kanyang palad. Malabo niyang nakikita ang isang bahagyang nakikitang handprint sa magulong espasyong iyon. Matiim na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan sa imprint ng kamay ni Cao Ying. Bahagyang nagkunot ang kanyang mga kilay habang nakakaramdam ng pagtataka sa kanyang puso. Ang handsill na ito ay nagawang manyobrahin ang spiritual strength at pagsamasamahin ito sa isang attacking form. Naramdaman niya na ang espiritual na lakas na nakalap sa kanyang palad ay hindi mas mahina kaysa sa espiritual na phoenix kanina. Gayunpaman, ang lakas ng dalawa ay ibang-iba. Sa madaling salita, ang kakaibang handsill na ito ni Cao Ying ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan na mangalap ng espiritual na lakas at palakasin ito. Ang ganitong uri ng epekto ay medyo katulad ng Dao Technique. Ang mga alchemist mula noong sinaunang panahon ay nakapagpalabas ng lakas ng espiritual na lakas hanggang sa limitasyon nito, at maaari pa nilang ikumpara sa Dao techniques ng ilang eksperto. Ang ganitong uri ng teknik ay tinatawag na soul skill ng alchemist mula noong sinaunang panahon. Pinanatili ng kamay ni Cao Ying ang kakaibang handsill na iyon. Isang ngiti ang isiniwalat niya kay Xiaoyan at mahinang sinabi. Sa kasalukuyan ang karamihan sa soul skills ay nawala na. Gayunpaman, gumagamit ako ng isang uri ng soul skill na hindi pa nawawala. Dapat ay medyo malakas ito. Mag-ingat. Kasanayan sa kaluluwa. Nakaramdam ng lamig si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ang kanyang mga salita. Agad na nag-init ng kaunti ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang kakaibang handsill na napanatili sa mga kamay ni Cao Ying. Narinig na niyang binanggit ni Tian Wu Zunzi ang mga bagay na ito noon. Gayunpaman, ang bagay na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting kawalan ng katiyakan ay ang soul skill na binanggit ni Tian Wu Zunzi ay mga paraan ng pagsasanay sa kaluluwa. Kung ikukumpara sa ipinapakita ni Cao Ying, malinaw na ang soul skill na ito ay isang espiritual na paraan ng pag-atake na hindi magagamit para sa pagsasanay. Maaaring ang soul skills ay nahahati din sa mga uri ng nakakasakit at pagsasanay. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay malamang na isa na mailalarawan lamang kung ipinaliwanag ito ng isa ayon sa mga kategorya. Kahit na ganito ang kaso, gusto pa rin ni Xiaoyan ang handprint soul skill ni Cao Ying. Pagkatapos ng lahat, sa bagay na ito, ang lakas ng kanyang espiritual na lakas ay tataas. Ito ay isa pang uri ng kasanayan sa pagpapanatili ng buhay sa kanya. Ang soul skills ay parang Dao techniques. Kung ang isang dalubhasa na nagpractice ng Dao Chi ay walang Dao technique, makakaasa lamang siya sa kapangyarihan ng kanyang Dao Chi upang labanan ang isa pa. Gayunpaman, tiyak na dehado siya kung makikipag-away siya sa isang taong nagtataglay ng Dao technique. Ito ang sitwasyong kasalukuyang kinakaharap ni Xiaoyan. Si Cao Ying ay nagtataglay ng soul skill at nagawang ilabas ang kanyang spiritual strength sa maximum nito.
Gayunpaman, maaari lamang siyang umasa sa lakas ng kanyang espiritual na lakas para harangin siya. Kung ito ay magpapatuloy ng matagal, si Xiaoyan ay natural na makararanas ng kawalan. Pinag-aralan ng mga mata ni Xiaoyan ang kakaibang selyo ng kamay ni Cao Ying. Ang paraan ng pagtingin niya ay parang binabalak niyang maalala iyon sa kanyang isipan. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Cao Ying pagkatapos na tila naramdaman ang mga mata ni Xiaoyan. Kaagad, ang kanyang mga handsil ay nagbago sa paraang parang kidlat, na bumubuo ng ilang ilusyon na mga figure na naging sanhi ng pagkasilaw ng mga mata. Isang malamig na sigaw ang malinaw na lumabas sa kanyang bibig. Mysterious Spiritual Palm Imprint. Matapos tumunog ang sigaw, ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ni Cao Ying ay namumuo sa kanyang kamay. Ang isang espiritual na tatak ng kamay na katulad ng isang palad ay sumugod na kasing bilis ng kidlat. Pilit nitong pinunit ang kalawakan, na bumubuo ng isang maitim na puwang. Bagamat hindi nakikita ang espiritual na handprint, ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang presyon ay naging sanhi ng kahit na ang mga taong iyon sa malayo ay makaramdam ng ilang hirap sa paghinga. Si Xiaoyan ay natural na hindi nang ahas na bawasan ang pag-atake ni Cao Ying. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim habang ang isang maringal na espiritual na lakas ay lumundag mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, ito ay pinagsama-sama sa isang malaking espiritual na kamao na walang awa na tumama sa espiritual na tatak ng kamay. Bang! Ang malaking espiritual na kamao at ang handprint ay nagbanggaan ng isang putok. Isang hindi nakikitang alon ng hangin ang sumabog mula sa punto ng banggaan. Isang malakas na alon ang gamulong sa bukas na lupa sa ibaba. Ang matigas na sahig na bato ay nagbuga ng putok habang ito ay pumutok sa mga pira-piraso. Nayanig ang katawan ni Xiaoyan ng nakakatakot na invisible force na iyon hanggang sa lumipad siya sa layong 10 hakbang nang magbanggaan ang dalawa. Saka lang siya dahan-daang huminto. Sa sandaling ito, wala pang 100 talampakan ang layo niya mula sa pulang boundary line. Muli, si Xiaoyan ay walang alinlangan na nahulog sa isang dahado sa unang totoong palitan na ito. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit kay titing na pagkadismaya. Sa kabilang banda, bigla niyang inangat ang kanyang ulo, tinitigan si Cao Ying ng may mainit na mga mata, at inutusan siya sa malalim na boses. Nagulat ang magagandang mata ni Cao Ying na parang bukal ng tubig nang makita niyang napaatras si Xiaoyan nang humigit kumulang 10 hakbang nang matanggap ang kanyang palm imprint. Malinaw niyang naiintindihan ang lakas nitong palad niya. Kahit na ang ilang Tier 7 high-grade alchemist ay hindi magkakaroon ng madaling panahon na matanggap ito, ngunit nagawa ni Xiaoyan. Ang taong ito ay talagang hindi isang simpleng tao. Maaari siyang maging isang mahusay na kalaban sa field gathering na ito, katulad ni Dan Chen. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Cao Ying. Lalong naging kaakit-akit ang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay nagtataglay ng isang mapagmataas na karakter na nagnanais na manalo. Ang kanyang pinakamalaking pagnanais ay hindi maging invisible, ngunit talagang gusto niyang makilala ang ilang mga tao na nagtataglay ng kwalifikasyon upang maging kanyang kalaban. Noong nakaraan, isa si Dan Chen sa kanila. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay karaniwang nakatago ng mabuti ng angkan ng Dan, natatakot na baka may mangyari sa kanya. Kung hindi dahil sa malalaking bagay, hindi siya aalis sa angkan ng Dan. Ito ang dahilan kung bakit nakaramdam ng pangangati si Cao Ying nang makita niya si Xiaoyan. Marahang huminga ng hangin si Cao Ying. Tumaas ang malaki niyang dibdib sa proseso. Naka-extend ang magkabilang kamay niya at bawat isa sa kanila ay bumuo ng kakaibang handsil. Kaagad, ang magkabilang kamay niya ay tila naglalaban sa isa't isa habang nagbabago ito sa bilis na parang kidlat. Maraming hindi maihahambing na marilag na espiritual na lakas ang nagsimulang magtagal sa pagitan ng kanyang magkabilang palad matapos ang pagbabago ng selyo na nabuo ng kanyang mga kamay. Dahil sa kakaibang espiritual na panggigipit, bahagyang nagbago ang mukha ng marami sa mga nasa bulwagan. Bagamat ang mga nakaupo ay hindi ordinaryong tao, bihira silang makakita ng sino man na maaaring gumamit ng kanilang espiritual na lakas sa ganoong lawak. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay ng Dao Qi ay ang pangunahing pamamaraan ng panahong ito. Isang bagay na kasing hiwaga ng kaluluwa ng isang tao ay napalakas lamang sa pagpapalakas ni Dao Qi.
Kaya naman, nakaramdam sila ng kaunting kawalang paniwala sa kanilang mga puso nang makita nila na kaya ni Cao Ying na ilabas ang kanyang espiritual na lakas sa ganoong lawak. Nag-init ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mabilis na pagbabago ng mga seal ng kamay ni Cao Ying. Unti-unting tumaas ang isang tipak ng jade green na apoy sa magkabilang itim niyang mga mata habang ang espiritual na presyon ay patungo sa kanya. Nang tumaas ang apoy, biglang natuklasan ni Xiaoyan na ang mabilis na kidlat na mga selyo ng kamay ni Cao Ying ay naging napakabagal sa sandaling ito. Ang mga tinatak ng kamay na masusumpungan ng isang ordinaryong tao na nakakalito ay naging sanhi ng biglang pakiramdam ni Xiaoyan ng isang uri ng pagbibigay kapangyarihan sa pag-unawa. Ang espiritual na kontrol ni Xiaoyan ay umabot sa mataas na antas. Ang soul skill na ito ay isang paraan para gamitin ang pinakamaliit na lakas para mailabas ang pinakadakilang lakas. Walang nakapagpaliwanag nito kay Xiaoyan noong nakaraan. Gayunpaman, pagkatapos na ipakita ni Cao Ying ang soul skill na ito sa kanyang harapan ngayon, tila tinulungan niya itong magbukas ng isang ganap na bagong mundo. Ang maraming beses ng pagkalito na naramdaman niya sa nakaraan kung paano ipapakita ang espiritual na lakas ay biglang nalutas sa sandaling ito. Si Xiaoyan ay hindi kailanman nagkulang ng anumang kayamanan. Ang kulang sa kanya ay isang susi para mabuksan ito. Bang! Ang parang kidlat na mga selyo ng kamay ni Cao Ying ay biglang tumahimik. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay ay nagpapanatili ng isang uri ng misteryosong selyo. Ang isang ordinaryong tao ay lubos na malilito kapag tinitingnan ito dahil ang ganitong uri ng selyo ay ganap na walang kaugnayan sa mga selyo para sa isang Dao technique. Isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Cao Ying matapos mabuo ang kanyang hand seal. Kaagad, ang kanyang kaliwang kamay ay biglang itinulak pasulong. Nang gumalaw ang selyo ng kamay, isang malawak, makapangyarihang palm print ang sumugod na parang tigre na bumaba mula sa mga bundok. Isang mababang, malalim na dagandong ng tigre ang umalangaw sa loob ng kaluluwa ng lahat sa bulwagan. Ang hindi nakikita, maringal na marka ng palad ay mabilis na pinalaki sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Hinawi na rin ang buhok niya hanggang sa naanod sa ere. Ang lupa sa kanyang harapan, na nagkapira-piraso, ay nagsimulang maglabas ng mga ingay na basag habang ang mga piraso ay nabasag na naging alabok. Roar! Habang ang tatak ng palad ay pinalaki sa mga mata ni Xiaoyan, isang mahina at malalim na dagandong ang biglang bumusina mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Pinalitan niya ng palad ang kanyang kamao at mabilis na umilo ang kanyang mga daliri. Kasabay nito, nagsimula siyang bumuo ng isang pares ng mga selyo sa medyo hindi pamilyar na paraan. Nabuo pa lang ang mga seal nang biglang dumating ang malawak at makapangyarihang palad na iyon. Malakas nitong tinamaan ang palad ni Xiaoyan. Boom! Isang di nakikitang ripple ang lumundag na parang alon. Tumalikod ang nakaupong katawan ni Xiaoyan, nag-iwan ng malalim na kanal sa daan. Boom! Ang kamao ni Xiaoyan ay marahas na nabasag sa lupa. Nakabuo ito ng 10 talampakan ang lalim na hukay bago nagpakatatag ang kanyang katawan. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo, para lang makita na mayroon lamang 3 metro o higit pa hanggang sa red line. Muling natanggap ni Xiaoyan ang kanyang pag-atake sa isang miserableng paraan. Gayunpaman, ang nagninangas na init sa loob ng kanyang mga mata ay naging mas matindi. Tinitigan niya si Cao Ying at tumawa. Muli, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cao Ying. Nakahinga siya ng malalim ng hangin. Ang kanyang kanang kamay ay nagpanatili ng isang selyo sa isang sandali bago ito dahan-daang nagbago. Pagkatapos nito, isang maringal na palad na 2 beses na mas malakas kaysa sa naunang lumitaw na parang bagyo. Nagdala ito ng nakakapukaw na kaluluwang dagandong ng dragon, na umalangaw sa bulwagan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang ang palm print ni Cao Ying, na sinamahan ng isang espiritual na bagyo, ay mabilis na lumayo sa kanyang palad. Ang kanyang kamao ay naging isang palad, at ang kanyang palad ay isang selyo. Nang pinakawalan ang sobrang hindi pamilyar na selyo ng kamay ni Xiaoyan, ang kanyang malawak, makapangyarihang espiritual na lakas ay nagsimulang mabilis na magsama-sama sa isang uri ng espesyal na tilapon. Biglang nanliit ang mga mata ni Cao Ying nang makita niya ang hand seal ni Xiaoyan. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha sa unang pagkakataon.
Ito ay dahil ang hindi makinis na selyo ng kamay ay ang eksaktong kaparehong selyo ng kamay na pinakawalan niya kanina. Battle Through the Heavens. Kabanata 1149. Pagiging tagumpay. Mabagal at mabagal ang handsil ni Xiaoyan. Nagpakita siya na parang isang taong ngayon lang natuto. Habang binubuo ang kanyang mga handsil, ang maringal na espiritual na lakas na tumagos sa kanyang paligid ay mabilis na natipon. Malabong nabuo sa paligid ng kanyang palad ang isang hindi nakikitang espiritual na thumbprint. Gayunpaman, ang nabuong thumbprint na ito ay medyo ilusyon kung ihahambing sa kay Cao Ying. Gulat na gulat ang mga mata ni Cao Ying habang nakatitig sa handsil, na hindi pamilyar kay Xiaoyan. Parang may malakas na unos na bumabagabag sa puso niya. Hindi niya inasahan na maaalala ni Xiaoyan ang lahat ng mga tatak ng kanyang kamay sa kanyang isipan sa loob ng maikling sandaling ito. Siyempre, ang bagay na naging dahilan upang makaramdam siya ng pinakamalaking kawalang paniwala ay hindi lamang kabisado ni Xiaoyan ang mga papalit-palit na handsil, ngunit nagamit din niya ang mga ito pagkatapos lamang na makita ang mga ito. Noong unang beses na nakipag-ugnayan si Cao Ying sa soul skill na ito, nasanay na siya ng matagal bago niya unti-unting naiintindihan ang paraan ng kombinasyon sa pagitan ng spiritual strength at finger seal. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagawa ito ni Xiaoyan pagkatapos ng ilang minuto. Ang ganitong bagay, kahit siya, na sinasabing nagtataglay ng talento ng demonyo, ay hindi maiwasang mabigla. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang talento ni Xiaoyan ay higit pa sa talento ni Cao Ying. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang espiritual na lakas ay naipakita na hanggang sa tugatog sa mga taong ito ng pagsasanay. Ang spiritual handprint na ito na ipinakita ni Cao Ying ay hindi isang napakataas na klase ng soul skill. Kaya naman, hindi mahirap intindihin ang pagiging malikot ni Xiaoyan at maunawaan ang ilan sa mga trick nito. Nakapagtatag na si Xiaoyan ng isang walang katulad na matatag na pundasyon para sa mga pangunahing bagay. Hanggat bibigyan siya ng ilang pagkakataon, ang hirap na mararanasan niya habang pinagkadalubhasaan ang isang soul skill ay magiging maraming beses na mas madali kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang mga bagay na ito ay lahat ng bagay na hindi alam ni Cao Ying. Dahil dito ay hindi pa rin niya matutumbasan ang pagkagulat nang makita ang eksenang ito. Ang malaking espiritual na bagyo ay mabilis na naging mas malaki sa mga mata ni Xiaoyan. Habang papalapit ang espiritual na presyon, ang mabilis at pabago-bagong mga galaw ng kamay ni Xiaoyan ay naging mas makinis at ang mga pagbabago sa kanyang daliri ay nagsimulang tila halos tapos na siya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay mariing nakatitig sa espiritual na unos na dumadaloy. Ilang sandali pa, biglang huminto ang papalit-palit niyang seal ng kamay. Isang mahina at malalim na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ha! Parang kulog lang ang sigaw. Pagkatapos nito, ang kanyang misteryosong thumbprint ay malakas na itinulak pasulong. Ang matalim na tunog ng sipol ng hangin ay biglang umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan matapos itulak palabas ang palad. Ang invisible palm imprint na iyon ay nagdala ng ilang tumatagos na espiritual na lakas habang ito ay bumangga sa espiritual na bagyo sa harap ng mga balisang mata sa loob ng malaking bulwagan. Bang! Nagbanggaan ang dalawa at isang mahina at malalim na pagsabog ang agad na umalangaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan. Ang mga kaluluwa ng napakaraming tao ay naglabas ng matinding sakit sa sandaling ito. Crash! Ang di nakikitang mga espiritual na alon ay lumabas mula sa punto ng banggaan at kumalat sa batong sahig ng arena. Sa sandaling ito, ang sahig ay ganap na nabasag sa isang kumpol ng pulbos. Lumipad ang alikabok sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang mabawasan ng husto ang visibility ng malaking bulwagan. Ang rumaragasang espiritual na bagyo ay nagpatuloy ng halos 1 minuto o higit pa bago ito dahan-dahang nawala. Sa sandaling ito, ang mga kahabag-habag na figure ng tao ay sa wakas ay nakatayo na. Pagkatapos nito, maraming mga mata ang agad na bumaling sa arena na nawasak at iba na ngayon. Unti-unting namuo ang alikabok sa arena. Ang tanawin sa loob ay hinihigop ng mga mata ng lahat sa bulwagan. Nakaupo si Xiaoyan sa isang rock platform na wala pang 1 metro ang radius. Mayroong ilang mga butas sa harapan niya. Sa sandaling ito, ang kanyang manggas ay ganap na punit-punit. Medyo miserable ang itsura niya.
Ang lugar sa loob ng 30 talampakan radius sa paligid ng Caoying, na nasa harap ni Xiaoyan, ay maayos. Maging ang mga damit sa kanyang katawan ay mukhang malinis pa rin. Gayunpaman, ang kasalukuyang kanyang nagsiwalat ng isang solemna na ekspresyon. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan sa kanyang tapat. Sa hitsura ng dalawa, halatang dehado si Xiaoyan. Si Elder Cheng, na umatras na sa malayo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos makitang natapos na ang away nilang dalawa. Pagkatapos nito, naanod siya. Nilaibat ng kanyang mga mata ang buong paligid habang hindi sinasadyang umiling na may mapait na ngiti. Ang dalawang taong ito ay talagang mapanirang manex. Nakataas ang 3 palad. Nanalo ka. Marahang bamantong hininga si Caoying. Matikas itong tumayo at mahinang nagpaalam sa kanya. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang marinig ang kanyang mga salita. Tumayo siya, nagkataon na napakita ang pulang linya sa likod niya. Natanggap niya ang lahat ng kanyang 3 palad at hindi pinalabas sa pulang bilog. Ayon sa mga patakaran, nanalo siya sa laban na ito. Katatapos lang ng mga salita ni Caoying nang biglang tumahimik ang loob ng malaking bulwagan. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Cao Clan ay naging mas matigas. Hindi nila inaasahan na matatalo si Caoying. Ang swerte talaga ng bastos na ito. Ang mukha ni Cao Dan ay berde habang siya ay mahinang nagmumura. Si Xiaoyan ay hindi isang ordinaryong tao. Maliban kay Caoying, walang sino man sa mga miyembro ng nakababatang henerasyon sa loob ng angkan ng Cao ang makakalaban sa kanya. Mahinang nagpatuloy si Cao Shu. Ito lang ang panimulang palitan. Kung magkita sila sa Peel Gathering, baka hindi matalo ni Xiaoyan si Caoying. Naging pangit ang ekspresyon ni Cao Dan nang marinig ang mga salita ni Cao Shu. Minsan na siyang nakipagpalitan ng suntok kay Xiaoyan. Noon, maaaring napakalakas ni Xiaoyan, ngunit tiyak na hindi pa niya naabot ang kasalukuyang antas na ito. Maliwanag, sa loob ng maikling ilang buwang ito, ang kabilang partido ay mabilis na bumubuti. Gayunpaman, ang bilis ng pagpapabuti na ito ay talagang medyo nakakagulat. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay nagpatuloy ng ilang sandali bago ito binasag ng mga alon ng mahinang nagulat na hingal. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Caoying na umamin ng pagkatalo sa harap ng isang taong mula sa parehong henerasyon sa lahat ng mga taon na ito. Ang pangalang Caoying ay talagang napakakilala sa loob ng Peel Region. Ang pamagat ng mangkukulam ay naglalaman ng isang reputasyon sa ilalim ng kanyang mabangis at walang kapantay na kakayahan. Tunay na napakahirap na makahanap ng isang tao mula sa parehong henerasyon na maihahambing sa kanya. Sina Yezong at Zinlan sa upuan ng Ye Clan ay nagpakita ng mga mukha na puno ng pagkabigla at pananabik dahil sa resulta ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay nagsumite ng perpektong sagutang papel sa pagsusulit na ito na naging dahilan upang maging sila ay hindi makapaniwala. Una sa lahat ng 3 seksyon. Ang resultang ito ay malamang na isang bagay na nakuha lamang ng Ye Clan sa panahon ng kanyang peak. Ang Ye Clan ay naligtas. Napangiti din ang Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi matapos makita ang puno ng excitement na mukha ng dalawang iyon. Agad na dumulas ang kanyang magagandang mata sa payat na likod ng arena. Hindi pa niya binaygo ang sino man sa simula pa lang. Kahit sino pa ang kalaban niya, hindi nawala ang tiwala niya. Ang ganitong uri ng kumpiyansa, puno ng sigla, ang nagbigay daan kay Xiaoyan na mapuno ng kakaibang kaakit-akit na alindog. Ang isang tao sa huli ay dapat maniwala sa sarili upang makamit ang tunay na tagumpay. Miss Caoying, salamat sa pagpapagaan mo sa akin. Kung talagang aatake ka gamit ang isa pang palad, baka wala na akong kakayahang tanggapin ito. Biglang pinunit ni Xiaoyan ang mga gutay-gutay na bahagi ng kanyang manggas sa arena. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Caoying at tumawa sa malinaw na boses. Iniisip mong lihim na pag-aralan itong spiritual handprint ko, tama ba? Nagsalita si Caoying sa isang medyo nakangiting paraan habang itinaas niya ang kanyang magandang mga mata matapos makita ang malaya at madaling paraan ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay hindi sinasadya na medyo napahiya nang marinig ang prangka ni Caoying. Ang spiritual handprint na ito ay hindi napakahirap matutunan.
Ito ay malamang na hindi isang napakataas na klase ng soul skill. Gayunpaman, para sa kanya, na hindi kailanman nag-practice ng soul skill, walang alinlangan na isang pambihirang kayamanan ang mahihirapang maghanap kahit na ang isa ay may napakaraming ginto. Tinakpan ni Cao Ying ang kanyang bibig at tumawa nang makita ang kahihiyan ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga yabag at naglakad papunta sa tabi niya. Nakatitig ang matubig niyang mga mata sa mukha ni Xiaoyan habang tusong tumatawa. Kung may oras si Mr. Xiaoyan, baka pwede tayong makipagpalitan ng pribado. May alam din akong iba pang soul skills. Depende ito kung may kakayahan kang lihim na matutunan ang mga ito. Isang mahinang halimuyak ang lumipad. Tiningnan ni Xiaoyan ang nakakaakit na mukha na malapit lang. Isang ripple ang bumangon sa kanyang puso kasabay ng ilang pag-iingat. Walang ekspresyon ang kanyang mukha habang nakangiti at sinabing, "Kung may oras ako, tiyak na mahahanap ko si Miss Cao Ying para makipag-spar." Bagamat maswerte siyang nanalo sa laban na ito, naunawaan ni Xiaoyan na ito ay isang warm-up para sa isang mangkukulam na tulad ni Cao Ying. Pagkatapos ng palitan na ito, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang bruhang ito mula sa angkan ng Cao ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Talagang taglay niya ang kakayahang lumaban para sa nangungunang 3 pwesto sa pill gathering na ito. Ito ay dahil naramdaman ni Xiaoyan na hindi kailanman tunay na ginamit ni Cao Ying ang lahat ng kanyang lakas mula pa noong una. Sa pagkakataong ito, umasa siya ng kaunti sa kanyang swerte upang lihim na malaman ang espiritual na handprint na ipinakita ni Cao Ying. Higit pa rito, natural na hindi maibabahagi ni Cao Ying ang lahat ng soul skills na sinasanay niya sa kanya tulad ng sinabi niya. Sa nangyari sa pagkakataong ito, tiyak na pipigilan niyang mangyari muli ang ganoong bagay kapag nakipag-sparring siya kay Xiaoyan sa hinaharap. Sa makatuwid, maiisip na lamang ni Xiaoyan na tangkaing lihim na matutunan ang mga soul skills na iyon. Batay sa mga hula ni Xiaoyan, ang bruhang ito ay malamang na medyo hindi nasisiyahan sa pagkakaroon ng maliit na pagkatalo sa pagkakataong ito. Kaya naman, gusto niyang humanap ng pagkakataong makipagbalikan sa kanya. Walang pakialam si Cao Ying nang makita niya ang malabong tugon ni Xiaoyan. Pagkatapos ng kontak na ito, nagkaroon siya ng simpleng pag-unawa sa karakter ni Xiaoyan na ganap na binaliwala ang sinabi ng iba. Naiintindihan niya na ang taong nasa harapan niya ay hindi madaling mahuhulog sa kanyang kagandahan tulad ng ibang mga lalaki. Gayunpaman, dapat ganito ang lahat para maging medyo mapaghamong, hindi ba? Magsisimula na ang pill gathering. Sana, doon na kita makilala. Alam ko. Kanina, nagpigil ka rin. Makahulugang pinag-aralan ng magagandang mata ni Cao Ying si Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang sulok ng kanyang bibig ay itinaas sa isang arko na puno ng tukso. Agad siyang tumalikod at naglakad palabas ng malaking bulwagan, naiwan si Xiaoyan na may nakitang isang tamad ngunit mayabang na figure. Tiningnan ni Xiaoyan ang figurang iyon at marahang bumuntong hininga. Ang babaeng ito ay hindi madaling pakitunguhan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1150. Hindi tinatanggap na panauhin. Ang lahat sa loob ng bulwagan ay nanunood habang pinangunahan ni Cao Ying ang mga miyembro ng angkan ng Cao palabas ng bulwagan. Nagkaharap sila at tahimik na bamantong hininga. Walang sino man ang nag-asam na ang isang maitim na kabayo ay biglang lilito sa 5 mahusay na pagsubok sa angkan na ito. Kahit si Cao Ying mula sa angkan ng Cao ay hindi siya kayang pigilan. Ang ilang mga tao ay hindi nais na manatili ng matagal pagkatapos ng pagsusulit. Kaya naman, nagsimula silang tumalikod at sunod-sunod na umalis. Ang ilan sa mga paksayon na may ilang relasyon sa angkan ng Ye noong nakaraan ay nagsimula ring bumati kay Yezong sa sandaling ito. Bagamat tumanggi ang Ye clan, nagawa nilang panatilihin ang kanilang posisyon sa loob ng 5 dakilang clans. Sa hinaharap, pananatilihin din nila ang isang elder seat. Maaaring hindi maihahambing ang kanilang posisyon sa angkan ng Cao, ngunit hindi ito isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong paksayon. Napangiti si Yezong sa harap ng mga pagbati ng mga taong ito. Ang Ye clan ay maaaring magkaroon ng ilang oras upang huminga sa panahong ito, ngunit wala silang puhunan para maging mayabang. Matapos makaranas ng mga araw ng paghina at desperasyon, malinaw na alam ni Yezong kung anong mga salita ang sasabihin na magiging kapaki-pakinabang sa angkan ng Ye sa hinaharap.
Random na pinalitan ni Xiaoyan ang mga damit sa kanyang itaas na katawan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa upuan ng Ye Clan at ngumiti kay Yezong at sa iba pa. Big Brother Xiaoyan, ayos ka lang ba? Nagmamadaling nagtanong si Zinlan matapos makitang lumakad si Xiaoyan. Ngumisi si Xiaoyan at iwinagayway ang kanyang kamay. Magsasalita pa sana siya nang dumulas ang mga mata niya. Nakita niya ang angkan ng Dan na naglalakad patungo sa kanila kasama si Dan Zuan sa harapan. Pagbati kay Elder Yezong. Itinaas ni Dan Zuan ang kanyang mga kamay kay Yezong bago ibinaling ang kanyang ulo kay Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabing, "Hihihi." Si Mr. Xiaoyan ay talagang nakakagulat sa iba. Hindi inaasahan na kahit si Cao Ying ay hindi kayang harapin. Si Xiaoyan ay may magandang impresyon kay Dan Zuan. Siya at si Cao Shu ay pareho dahil sila ay mga taong tatanggap sa kanilang pagkawala at hindi kikilos tulad ni Bai Ying. Kaya naman, matapos makita si Dan Zuan na nagkusa na batiin siya, ngumiti din si Xiaoyan habang sinabi niya, "Nasaksihan mo ang aking kakulaitan." Hindi pa niya nagagamit ang kanyang buong lakas. Kung hindi, hindi ko na kayang tiisin ang kanyang mga pag-atake. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang dumausdad sa binibini sa likod ni Dan Zuan. Sa sandaling ito, nakatitig siya sa kanya dahil sa curiosity. Isang maliwanag na pamumula ang agad na bumungad sa kanyang mukha nang makita niyang nakatingin si Xiaoyan. Agad niyang iniling ang kanyang ulo na parang ostrich at nagtago sa likod ni Dan Zuan. Hihihi. Ito ang nakababatang kapatid kong pinsan. Hindi niya talaga gusto ang mga taong hindi niya kilala. Humihingi ng tawad si Dan Zuan. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Nakipag-ugnayan na siya sa dalagang ito noon at alam niyang may kakaiba sa kanya. Bukod dito, sa paraan ng pagtingin ni Cao Ying sa kanya kanina, kitang-kita na ang dalagang ito ay isang taong hindi nagpahayag ng kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, nagulat si Xiaoyan na hindi niya naramdaman ang espiritual na pagbabago ni Dan Chen. Mr. Xiaoyan, kung mayroon kang librerag oras sa hinaharap, maaari kang pumunta sa Dan Manor sa loob ng Holy Pill City. Sa oras na iyon, tiyak na sasalo ako ng masaganang inumin sa iyo. Sa sandaling ito, ang malaking bulwagan ay nagkagulo at si Dan Zuan ay hindi gustong manatili ng matagal. Pagkatapos makipag-chat ng kaunti kay Xiaoyan, ngumiti siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at nagpaalam. Pinalabas ng mga mata ni Xiaoyan ang grupo ni Dan Yuan sa malaking bulwagan. Noon lamang niya ibinaling ang kanyang ulo sa grupo ni Yezong at nagkibit balikat. Ito ang magandang bagay tungkol sa pagpapakita ng lakas ng isang tao. Pinahintulutan nito ang isa na mataas ang pagpapahalaga ng iba. Dahil tapos na ang pagsusulit, dapat na rin tayong umalis. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang at tumawa. Teka! Isang boses ang biglang tumunog sa likod ni Xiaoyan pagkatapos niyang bigkasan ang mga salitang iyon. Lumingon si Xiaoyan nang may kaunting pag-aalinlangan, at nakita niya si Elder Cheng na nagmamadaling lumapit na may mukha na puno ng ngiti. Elder Cheng, may problema ba? Hindi naglakas loob si Xiaoyan na maliitin si Elder Cheng habang nagmamadaling nagtanong ng nakangiti. Ngumiti si Elder Cheng at hinimas-himas ang kanyang balbas. Ibinaling niya muna ang kanyang mga mata kay Yezong at bamantong hininga. Yezong, binabati kita. Napanatili mo ang iyong posisyon sa 5 dakilang angkan. Ito ay lahat salamat sa pagtulong ni Elder Cheng sa amin na harapin ang sitwasyon. Matatag na tatandaan ng Ye Clan ang dakilang pabor na ito. Mapait na ngumiti si Yezong habang sumagot siya. Ikanaway ni Elder Cheng ang kanyang kamay. Dama po ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang nakangiting nagkomento. Gayunpaman, ang iyong Ye Clan ay talagang nakahanap ng isang natatanging katulong sa pagkakataong ito. Tinatawag kang Xiaoyan, tama ba? Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Narinig ko ang tungkol sa iyong usapin sa Ice River Valley. Si Yao Chen ang iyong guro, tama ba? Nakangiti si Elder Cheng habang nagtatanong. Medyo nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan. Bago siya makasagot, ikanaway ni Elder Cheng ang kanyang kamay at tumawa. Hindi na kailangang mag-alala. Kung pag-uusapan natin ito, kahit ang matandang ito ay nakatanggap ng payo ni Yao Chen noon.
Medyo lumuwag ang puso ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan at nagpasya na huwag itago kung sino ang kanyang guro. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang tinanggo ang kanyang ulo. Ang mata ng matandang iyon ay matalas pa rin. Nakakainggit. Napabuntong hininga si Elder Cheng. Ang kanyang tono ay naglalaman ng inggit na hindi may tatago. Napangiti lang si Xiaoyan sa mga salitang ito. Ang dahilan kung bakit ka napunta sa Peel Region sa pagkakataong ito ay dahil sa Peel Gathering, tama ba? Iniba ni Elder Cheng ang paksa at biglang nagtanong. Walang itinago si Xiaoyan tungkol dito. Agad naman siyang tumanggo. Magsisimula na ang Peel Gathering. Gayunpaman, umaasa akong sasamahan mo ako sa Peel Tower bago iyon. Baka makatulong ito sa iyo. Hinimas ni Elder Cheng ang kanyang balbas at seryosong nagmungkahi. Medyo natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Tanong niya na may pag-aalinlangan. Pumunta sa Peel Tower. Si Xiaoyan ay palaging may takot at magalang na saloobin sa Peel Tower. Ang malaking nilalang na ito ay nakapagranggo sa tabi ng Hall of Souls. Malamang na ang lakas nito ay lubhang nakakatakot. Sa tingin ko ang pinuno ng asosasyon at ang iba pa ay magiging interesado na makilala ka. Ang pagkikita sa kanila ay hindi makakasama sa iyo. Mataimtim na paliwanag ni Elder Cheng matapos maramdaman ang pag-aalinlangan ni Xiaoyan. Pinuno ng asosasyon. Tumibok ang puso ni Xiaoyan. Isang taong binanggit ng ganito ni Elder Cheng, na isa sa 8 dakilang elder ng Peel Tower. Sino pa kaya ito maliban sa 3 misteryosong ulo ng Peel Tower? Sa aking nasaksihan, tila interesado ka sa spiritual handprint ni Cao Ying. Ang kanyang spiritual handprint ay natutunan mula sa Peel Tower. Tumawa si Elder Cheng. Nakakatukso ang boses niya. Ang tukso ay hindi inutil. Halos agad na bumaling ang mga mata ni Xiaoyan kay Elder Cheng. Saglit siyang nag-isip bago dahan-daang tumanggo. Sa lakas at posisyon ng Peel Tower, hindi na nila kailangang maglaro ng anumang mga trick kung gusto nilang saktan siya. Kaya naman, tama lang natanggapin. Hihihi. Makagkasundo tayo sa bagay na ito. Ako mismo ang pupunta sa Ye Manor para dalhin ka sa Peel Tower sa loob ng ilang araw. Sa wakas ay ngumiti si Elder Cheng at sumagot pagkatapos makitang tumanggo si Xiaoyan. Ngumisi at tumanggo muli si Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ng matanda. Nakipag-chat siya saglit kay Elder Cheng bago umalis sa malaking bulwagan kasama si Yezong at ang iba pa. Ang ngiti sa mukha ni Elder Cheng ay dahan-daang binawi habang pinagmamasdan ang likod ni Xiaoyan na nawala sa malayo. Bumulong siya. Mula sa sinabi ng pinuno ng asosasyon, ang Hall of Souls ay magpapadala ng ilang tao para lumahok sa Peel Gathering na ito. Ang 3,000 burning flames na ito ay hindi dapat dumapo sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ng Peel Tower ay subukan ang lahat upang maghanap ng ilang mapagkakatiwalaang tao na may mga kasanayan upang talunin ang Hall of Souls. Ang pagsubok ng 5 dakilang angkan ay itinuturing na isang malaking kaganapan sa loob ng Holy Peel City. Napakaraming paksayon ang nagbigay pansin sa mga kinalabasan. Kaya naman, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagsubok, ang nangyari sa loob ng malaking bulwagan ay tila lumaki ng kumalat ang balita. Nakuha ng Ye Clan ang pinakamataas na posisyon. Ang impormasyong ito ay parang isang mabigat na bomba sa mga paksayon at mga taong naghihintay para sa kahihiyan ng Ye Clan. Maraming tao pa nga ang nag-uusap kung kwalipikado o hindi ang Ye Clan na mapanatili ang posisyon nito sa 5 dakilang clan. Gayunpaman, ang biglaang impormasyon na ito ay tila nagbigay sa kanila ng isang malupit na sampal, na naging sanhi ng maraming tao na mapuno ng hindi paniniwala. Nang magsimulang kumalat at maging mas malinaw ang impormasyon, naunawaan ng ilan sa mga tao ang dahilan ng bagay na ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang binata na nagngangalang Xiaoyan. Kaya naman, sa loob ng ilang araw, naging mainit na paksa si Xiaoyan sa loob ng Holy Peel City. Maraming tao ang labis na interesado sa kanya. Isang maitim na kabayo na maihahambing kay Cao Ying ang biglang lumitaw. Habang ang labas ng mundo ay naging isang kaguluhan sa bagay na ito, si Xiaoyan ay nagsimulang manatiling napakababa. Bihira siyang umalis sa Ye Manor, piniling manatili sa loob nito buong araw.
Tahimik niyang isinasabuhay ang spiritual handprint na lihim niyang natutunan kay Cao Ying. Unti-unting damaloy ang oras sa gitna nitong tahimik na pagsasanay ng kanyang. Ang simula ng Peel Gathering ay lumalapit kasunod ng daloy ng panahon. Sa nalalapit na Peel Gathering, nagsimulang dumagsa ang napakaraming tao sa Holy Peel City. Halos bawat bahagi ng maluwang na lugar na ito ay napuno ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang ilan sa mga inn at hotel sa lungsod ay ganap na puno. Ang rehiyong ito ay naging lugar kung saan nagtipon ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin sa rehiyon ng Central Plains. Nakaupo si Xiaoyan sa isang upuang bato na nakapikit sa isang tahimik na patio sa loob ng Ye Manor. Ang magkabilang kamay niya ay bumubuo ng maraming misteryosong handsil sa napakabagal na bilis. Kung ang isa ay maingat na magmamasid, matutuklasan ng isa na ang mga handsil na ito ang bumubuo sa spiritual handprint na lihim na natutunan ni Xiaoyan kay Cao Ying noon. Bagamat itinuring na mabagal si Xiaoyan sa paggamit ng mga handsil na ito, hindi na siya mukhang pamilyar sa mga ito tulad ng dati. At saka, sa pagpapalit ng kanyang handsil, ang spiritual strength sa pagitan ng kanyang mga kilay ay automatikong kumakalat. Kaagad, pinaikot nito ang mga seal sa kakaibang paraan. Nagpatuloy ang pagbabago sa mga handsil ng humigit kumulang 10 minuto bago ito dahan-dahang huminto. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Xiaoyan. Isang maputik na hangin ang dahan-dahang pinakawalan mula sa kanyang lalamunan. Ang maputik na hangin ay umalis sa katawan ni Xiaoyan. Dahan-dahang tumayo si Xiaoyan at inilagay ang dalawang kamay sa likod niya. Pagkatapos nito, inikat niya ang kanyang katawan, at ang kanyang maitim na mga mata ay tumitig sa isang bakanteng espasyo sa loob ng looban. Siya ay mahinang nagtanong. Dahil nandito ka, bakit mo pa rin itinatago ang iyong sarili? Talagang karapat-dapat kang maging alagad ng matandang iyon na si Yao Chen. Maganda ang iyong pangunawa. Ang isang bahagyang pagbabago-bago ay kaagad na naganap mula sa walang laman na espasyong iyon pagkatapos tumunog ang boses ni Xiaoyan. Maya-maya, isang figure ng tao na nakabalot sa isang itim na damit ay dahan-daang lumabas mula sa magulong espasyo. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa hindi gustong bisita. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam mula sa kabilang partido. Isang tao mula sa Hall of Souls. Nagyayelong tono si Xiaoyan nang bigla siyang magtanong. Hihihi. Narinig ko na ang bone-chilling flame ng matandang lalaking iyon na si Yao Chen ay kasama mo. Nandito ako para hiramin ito. Tumawa ang nakaitim na figure ng tao. Ang isang malalim na asol na apoy ay dahan-daang bumangon mula sa kanyang katawan matapos ang kanyang boses ay tumunog. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang asol na apoy. Sea Heart Flame.